Nilinaw ni DPWH Secretary Vince Dizon na tanging mga empleyado lang ng ahensya ang iimbestigahan kaugnay sa flood control. Kaya hindi raw sakop nito ang nagbitiw na dating kalihim na si Manuel Bonoan. Nasa frontline po ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ang top to bottom po natin ay para sa mga empleyado ng DPWH. Si Secretary Bonoan po ay hindi na empleyado ng DPWH dahil siya po ay nag-resign na. Yan ang paglilinaw ni Secretary Vince Dizon sa gagawing investigasyon sa mga kawani ng Department of Public Works and Highways. Papangunahan yan ang bubuing Independent Commission ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa umano'y korupsyon sa flood control projects. Bago yan, tinibag na rin ni Dizon ang Anti-Graft Committee ng DPWH na siya sanang mag-iimbestiga sa sarili nitong mga kawani. Kumambyo naman ang bagong kalihim ng tanungin kung irerekomenda niyang paimbestigahan na rin ang dating kalihim na si Manny Bonoan. Ako po ay walang karapatang mag-suggest para sa akin. Ako po ay nandito para tulungan ang Independent Commission, hindi para pangunahan sila. Ayon sa isang political analyst, posibleng pinaiira lang ng kalihim sa kanyang mga pahayag ang parliamentary courtesy sa pinalitang leader. The current Secretary Vince Dizon just trying to say this, pero eventually I think it will have to be the clamor, not only on the part of the President and the people around him, but more importantly of the people. If we really want to have an impartial, neutral, unbiased, and at the same time holistic assessment or interpretation or analysis of everything that transpired, I think he really has to be there. Ayon pa kay Professor Calilong, mas mainam din daw na nagbitiw na sa pwesto si Bonoan habang gumugulong ang investigasyon. It's a matter of dekadesa na rin na mag-resign siya. Mas maganda na ngayon na nawala siya, ipatawag man siya, at least wala na siya dun sa poder, wala na siya dun sa kapangyarihan na maaari niya ma-impluwensyahan yung direction ng mga magiging pagdinig. Noong Biyernes, humarap si Dizon sa House Committee on Appropriations. Humiling siya ng 1 linggong palugit para muling busisiin ang 881 billion pesos na panukalang budget ng ahensya sa 2026. Kabilang nasusuriin dyan ang umano'y red flag sa budget katulad ng doble-dobleng pondo at dagdag pondo sa ghost projects. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.